So today mag-install tayo ng GPS tracker sa motor natin. Okay. Punta lang tayo dun sa spot natin kung saan tayo nag-i-install palagi kasi tahimik dun eh. Doon tayo sa bahay ni Utol. Tara, dito tayo may pwesto. Yan. What's up guys? So today mag-i-install tayo ng GPS tracker sa MIUI 125S natin. Okay. So kung last time naalala niyo, gumawa na rin ako ng vlog regarding sa installation nito pero sa Aerox. Ngayon, ang gagawin naman natin sa MIUI 125S natin. So ulit, papakita ko sa inyo yung laman ng ating box na to bago tayo magsimula. Okay. As you can see guys, ang laman po ng GPS tracker natin ay isang relay. Okay. And then kung mapapansin ninyo, itong relay na to guys, meron na siyang diagram. Ito. Itong relay na to guys, nakadesign na siya para sa GPS tracker lang. So hindi siya kagaya ng ibang relay na usually ginagamit natin. So pang GPS tracker lang po ang purpose niya. Kasi kung makikita ninyo, wait lang, subukan ko i-focus para makita niyo. Ayan. Kung makikita niyo yung 87 ay may contact agad, 'di ba? And then yung 87 wala po siyang wala siyang connection yung 87 dito. Okay. And then sa wire ng relay natin guys, itong nasa gitna, ito yung 87A. Itong nasa taas, ito yung 87, walang wire. So yung 87 hindi kasi natin gagamitin yan. Yan. And then next, ganito yung mga wire. So wire na to guys, mapansin niyo meron na rin siyang kasamang fuse. Ayan. Yan, meron na siyang kasamang fuse. And then ito, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Velcro ba tawag dito? Pa-correct na lang ako kung mali man ako ng mga sir. And then next, yung manual niya. Sa manual niya, makikita nyo rin dito yung diagram. Ayan o. Okay. Kailangan meron kayong SIM card na ilalagay sa kanya. Kasi hindi po siya gagana via text kung wala siyang SIM card. So kung makikita ninyo, ayan o, dito na yung SIM card, nilagay ko na. So hindi ko papakita na sa inyo. Basta meron siyang SIM card. So bago tayo magsimula guys, hayaan yung explain ko muna sa inyo yung gagawin nating connection. So dito muna tayo sa GPS tracker. So kung makikita ninyo doon sa may diagram na pinakita ko, apat yung wire ng GPS tracker natin. Yun yung red, itong red, tapos itong black, orange, at saka itong dilaw. Ito sa relay naman, kung mapapansin ninyo meron siyang socket, diba? So tinanggal ko. Sa relay guys, yung mga pin yan, kung titignan ninyo may mga numero yan. Hindi lang makita ata ito gaya na ito number 30, itong nasa baba, tapos ito 85, itong sa kabila naman 86, itong nasa gitna na to, ito yung 87A. So wala siyang 87, apat lang siya. And then kung mapapansin nyo rin sa may socket nya, apat lang din yung wire. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, so ganito yan. Itong green na nasa gitna, ayan o. Itong green na nasa gitna, ito yung 87A. Tapos itong white na nasa gilid, ito yung hawak ko, ito yung 85. And then itong dilaw na hawak ko, 86. Itong green ulit na nasa ibaba naman, ito yung number 30. Ayan. 85, nakakonekta siya doon sa may positive ng GPS tracker natin. So ito yung positive ng GPS tracker. Itong pula na to. Ito guys, yung 85 na to,
iko-connecta ko siya dito. Dito mismo. Nakita nyo? Ayan o. Sa pagitan ng wire na to. Okay, ayan o. Ayan. Dito ko siya iko-connecta. Kasi itong fuse na to, ito yung papunta na sa may battery ng motor natin. Ayan. So dito ko siya iko-connecta. Yung 85, okay. And then next yung 86 naman. Ito, yung dilaw. Itong 86 naman, nakakonekta siya dito sa may yellow wire ng GPS tracker natin. Dito. So nakakonekta yan siya dito. Okay. Ang haba kasi ng wire nung ano eh. Yung GPS tracker natin, ayan o. So puputulan ko itong mamaya yan. In-explain ko lang sa inyo yung magiging connection. So ulit, yung 86 ng relay, nakakonekta po siya sa dilaw na wire ng GPS tracker. Okay, ito. Dilaw. 85 nakakonekta siya sa may positive ng GPS tracker natin. Yung papuntang battery. Ayan o. Pero hindi nyo siya itatap dito sa unahan. Dapat dito guys sa gitna. Kasi itong kaputol na to, itong part na to, ito yung papunta na ng battery. So ayan o. Ayan. Dito, sa pagitan na to, dito dapat kayo magko-connecta ng 85. Ayan. So dito banda. Okay guys, yan ito. Sa motor natin, sa may susian, merong socket doon. And then dalawang wire yung kakailanganin natin doon. Okay? Pero ganito po yan. I-explain ko sa inyo mabuti. Ang unang kakailanganin nating mahanap is yung live positive na galing ignition na nagsusupply dun sa may susian. At ang pangalawa is yung accessories wire. Okay? So dito muna tayo sa may main supply na live na positive. Okay? Ang ipapartner nyo po dyan, kasi merong socket yun eh, sa susian. Gagawin nyo guys, yung wire na yun, tatanggalin ninyo mismo sa socket and then ganoon din yung partner nya. And then dito, sa wire na to, na main mismo na galing ignition, yung positive yung main supply na positive, live po yan guys. Ang ilalagay nyo dyan na wire is yung 87A ng relay natin. Ito, tatap nyo siya dyan. So ngayon, ang kapartner niya naman sa kabila na tinanggal nating wire na papuntang susian na, kasi diba sabi ko nga kanina magka-partner yan, so tatanggalin natin sa socket yung wire na yan. And then dito naman sa kabila, yung papuntang susian, ang ipapalit natin doon is ito, yung number 30 ng relay. Okay? Kasi ang mangyayari niyan guys, ganito, madaling explanation. Ang 87As kasi, dito siya magsusupply. Dito na magsusupply yung positive live wire na galing ignition. And then si number 30, ang gagawin niya, siya naman yung magsusupply papunta doon sa may kabila, sa may susian na, yung sa may socket na tinanggalan din natin ng wire. Okay? So ang mangyayari niyan parang ganito. So 87A dito sa kabila. Teka lang. So 87A dito sa kabila at saka si 30 dito. Ito galing tong main supply na positive sa ignition. Then ito naman sa kabila, yung number 30, siya yung papunta doon sa may susian. Okay? Ulitin ko sa may socket na yon, tatanggalin nyo yung wire na yon. Okay? Ang ipapartner nyo, galing sa pinaka main supply is 87A. And then sa kabila naman, ang magko-continue na magsusupply sa kanya is si number 30 ng relay. Okay? And then next, di ba nabanggit ko na dalawang wire ang kakailanganin nating hanapin doon? Ang isa, yung accessories. Yung accessories, ang itatap nyo doon guys, ito. Yung orange wire ng GPS tracker natin. So ito po yun. Okay? Ayan. Itong yellow wire, itatap nyo siya sa may 86 ng relay natin. Okay? And then next, itong black wire naman, yung GPS tracker natin, ito po ay nakakonekta sa may negative ng baterya ng motor natin. And then ito naman yung positive, ito yung positive wire ng GPS tracker, ito yung nakakonekta sa may battery. Dito nyo siya itap, yung 85. Kasi itong dulo na to, ito yung papunta na sa may battery mismo ng motor natin. Okay? So dito nyo siya isama. Dito mag-splice na lang kayo dyan, and dito nyo isama yung 85. Ayan. So tara, simulan na natin yung installation na gagawin natin. Okay? Wish that you were
makikita nyo guys, ito na yung wire na papuntang 85. So naglagay ako sa pagitan na ito. Okay. Ito yung para sa 85 na ready ko na. Kasi isusukso ko yan dito. Yan, isusukso ko yan dito. Dito guys, sa may compartment natin, ito yung black. Ito yung black wire para to sa negative. And then itong isa, yung red, ito yung para sa positive ng battery. Tapos ito yung fuse. Tapos nilusot ko na yung wire dito sa ilalim. Kung mapapansin nyo guys, itong red wire, tinugtungan ko ng black. Ito yung papuntang 85 natin sa relay. Tapos itong yellow wire, papunta tong 86 sa relay. Itong orange naman sa accessories wire. Tinugtungan ko siya kasi sa harapan ko banda ipapesto yung relay natin. Hindi kasi aabot kung hindi natin dudugtungan, kaya dinugtungan ko siya para umabot to. Babalutan ko muna ng electrical tape to kasi isusuksok natin to sa ilalim para malinis yung magiging wiring natin. Ngayon guys, yung hahanapin naman natin yung dalawang wire dun sa may susian, yung positive live wire na galing ignition at saka yung accessories wire. So sa Mio i125S, sa mga hindi nakakalam kung nasan yung sakit ng susian natin, dito nyo po yan makikita. Yan, ito siya guys, oh. Yan, ito yung sa susian natin. Okay, ayan, oh. Ito yan siya. Ayan. Then yung hahanapin natin dito, yung positive live wire na galing ignition at saka yung accessories wire. Kung titignan ninyo, dalawa lang naman yung wire na nandito. Itong isa pula, itong isa orange. Itetest natin parehas yan kung saan dito yung positive live wire na galing ignition at saka kung nasaan yung accessories wire. Yung positive live wire guys, yun yung continuous na mayroong power. Okay, yun yung una nating hahanapin. So gagamitan natin ng tester yan. Itong isa, lagay lang natin sa ground. Ano? Ayan. Yung una kong tinusok, yung pula, kung mapansin ninyo. Yan, kung mapansin ninyo, meron siyang reading na 12 volts. Nakapatay pa yung motor natin, hindi ko pa sinususi, pero meron na siyang reading. So ibig sabihin, itong red wire na to, sa may socket na to, ito yung positive live wire na galing ignition. Ngayon, ang sunod naman natin itetest, itong isa, yung orange wire. I-on na natin yung susian. Ayan. Then testing natin itong orange wire. Ayun, so meron din 12 volts. Ganun, naglulos. Ayan, oh. So ibig sabihin, ito yung accessories wire, yung orange wire na yan. So dalawa lang naman kasi siya. So guys, pinunot ko na sa socket yung positive live wire. Okay, ito yung socket nyan. Ano, tinanggal ko. Itong isa, yung accessories wire, tinanggal ko rin kasi itong orange wire dito ko kasi itatap yan. So isasama ko siya dito balot. Isasama ko siya balot dito. Tsaka ko siya ibabalik dito sa socket na to. Pero itong isa, yung red wire na positive live wire na galing ignition, hindi na natin ibabalik sa socket na to.
mapapansin nyo guys, itong isa hindi ko tinanggal sa socket kasi ito yung accessories wire natin. Ito yung kadugtong naman nun. Ayan o. Ito ko sinama yung orange wire na galing GPS tracker. So ito, babalik na natin sa dati ito. Ayan, okay na tayo dyan. Ito na lang sunod, itong dalawang to. Ito yung positive live wire na galing namang ignition. Yung 87A ng relay natin, dito natin siya itatap sa may ilalim na to, sa baba. Okay. Tapos yung number 30 naman ng relay natin, ito, tatap naman natin siya dito sa itaas. Ito yung kadugtong na itong socket na to na hinugot natin. Ito yun, dito natin itatap yan. Then next guys, yung 85 ng relay natin, ito, tungan ko lang siya ng gray. Dito naman siya nakatap. Ito, sa block na to. Itong block na to, kung naalala ninyo kanina, red wire siya, dinugtungan ko lang ng itim kasi kapos nga yung wirings. So ayan, ito yung red wire na nakakonekta doon sa may GPS wire natin sa positive, doon sa may fuse. Okay, ito yun siya. Dinugtungan ko lang ng block para umabot dito. Tapos yung 86 naman ng relay natin, ito, nakakonekta siya dun sa may yellow wire ng GPS tracker natin. So ito po yun. Ito naging green lang kasi kung makikita nyo yan, dinugtungan ko ulit. Oh, ayan. Ito po yung nakakonekta. So kukunik ko muna. So yung huling natitira na lang guys is yung black at saka red. Itong black sa negative ng battery, itong positive naman sa positive ng battery. Okay? So ito yung positive guys ng ating GPS tracker at saka yung negative naman ito, itong black. Ayan. So naikabit ko na sa battery parehas yan. Ayan. Ayan, itatesting na lang natin kung gumagana ba siya ng maayos. Okay na po yung GPS tracker natin, na-install na natin siya. And then binalik ko na muna lahat ng fairings kung makikita nyo. Ayan. Diba? Yung sa GPS tracker device nyo pala, nasa sa inyo yun kung saan nyo siya ipesto. Siyempre dapat doon nyo siya ipesto sa hindi agad basta-basta nakikita. Kasi kailangan tago po yan, hindi po yan dapat naka-expose. Kasi siyempre pag nakita yan, malalaman nila agad kung meron GPS yung motor nyo. So itetest lang natin yung pinaka basic command na papakita ko sa inyo na gumagana na talaga siya. First, papandarin muna natin yung motor natin.
Kung nakita nyo, power na siya. Power on natin. Okay. So tayo dito sa may text. Ayan. Subukan natin yung 555. Mamatay yung engine natin. Okay, makikita nyo yung text kasi hindi. Ayan, namatay. Patay yung power, nawala. Ayan o. At anong susi natin, hindi na siya nagpa-power. Ngayon, para bumalik yung power niya, para ma-start natin ulit yung motor natin, kailangan mong i-text yung 666. Kaya lang sobra. Kita ba? Yan. Tatlong 6, tapos send you ulit. Yan. Kung makikita ninyo, umilaw na ulit. Okay. So, start natin. Kung mapapansin ninyo dito sa my text, kung minsan delay siya kasi po dumidepende rin siya doon sa signal. And then take note guys, yung SIM card na naka-install doon sa may GPS tracker device ninyo, dapat meron niyang load. Okay, so bakit kailangan may load? Kasi kung wala po yung load, hindi nyo malalaman kung gumagana yung command na sinasend ninyo, kasi hindi yan magre-reply sa inyo kung walang load yun. So ang ginawa ko kanina bago ko sa tinesting, niloadan ko muna. Yan, ngayon ang usunod natin itry yung location. Type lang natin where. Yan, send natin. Yan, so nag-reply na siya guys. So sa where, itap nyo lang to. Yan, pagka-tap nyo yan, tap nyo ulit ng isa pa. Tapos mag-open yan ng ganyan. Tignan natin kung accurate yung location na ibibigay niya. So ayan, tama po yung location na binabato niya. Putokan Road. Ayan. And then bukod dito guys, itong mga function na to, mga basic lang yan. Okay. Yung ibang features niya, pwede nyo pang i-explore gamit itong app. Ito, dalawang klase kasi yan eh. Pwede rin itong LKGPS at pwede rin itong LKGPS2. So dito tayo sa isa. Yan. Pag in-open nyo, ganyan yung bubungod sa inyo. Nakikita nyo itong geofence. Ayan. Tapos diba mayroon siyang plus. Yan. Hindi nakikita nyo itong parang crosser. Wait lang. Itong crosser na to guys, itong bilog na to, ayan, yung may kulay blue. Pag ito sinet natin at yung motor natin lumabas dito sa radius na tong sinet natin, automatic mag-a-alarm po yan. Magte-text siya sa'yo na yung motor mo lumabas doon sa radius na sinet mo. So yun po yung tulong ng geofence. So hindi na tayo mag-a-add nyan kasi mauubos yung load natin. Back na natin back. Ayan. Ayan. Tapos dito naman sa may more, andito lahat ng command. Ayan. Ito yung cut oil, yung pagpapatayin mo yung motor. Itong restore, ito naman yung kapag i-resume mo na. Tapos ito yung arm, meron siyang alarm. Okay. Itong sa alarm na to, hindi ko pa na-explore lahat kasi talaga eh. Pero yung sa alarm na yan, malaki din yung tulong niya. Ang purpose niya kasi, kapag merong gumagalaw ng motor mo, ino-notify ka niya. Then kung i-disarm mo naman, ito lang din. Lahat po yan merong mga key. Andun sa manual. Lahat po yan meron. And then itong set master number na to, ito yung i-allow mo lang na number na makapag-send ng code doon sa may GPS tracker device mo. Itong upload frequency, hindi ko pa kabisado to. Ito yung listen and talk, wala tayo nyan kasi sa ibang klaseng GPS tracker yan, yung mayroong kasamang mic. Ito yung time zone, baguhin natin, dapat maka-8 to. Ayan. Ito guys, yung vibration sensitivity, ito ata yung related dun sa may alarm ata, yung kapag ginagalaw yung motor mo.
depende kasi sa'yo kung paano mo siya isa-set eh. Kung gusto mong sensitive siya, yung pag ginalaw lang ng kaunti, mag-notify ka agad sa'yo. Okay. Tapos ito, reboot. Kung i-reboot mo yung device mo. Tapos ito, kung i-reset mo sa factory settings naman. So, okay na tayo dyan. Basta guys, kaya na lang di bala mag-explore ng mga features na. Pero maganda po siya. Kasi ang isa sa nagustuhan ko rito, mamomonitor mo kasi kung saan pupunta yung motor mo. Meron kasi isang history. Tsaka accurate yung location na binabato niya sa'yo. So guys, siniram ni Utol yung motor ko. Ngayon, ang gagawin ko, papatayin natin yun. So hindi niya dapat mapapaandar yun. Tapos nyo lang, 3.5. So nag-reply na siya, Katoil okay. Ngayon tawagan natin si Rog kung talagang namatay. Antarin mo, nakapatay! Alis ka na? Oo, okay na po. Sige, saglit lang, text ko lang. Ano mo na? Ayan. So mapapaandar niya na dapat yun. Ayan o, nag-resume na. Wait natin si Rog bumalik. Hindi na ata siya, naririnig ko na yung motor. Ayan na, andyan na siya. Yan, yan na yan. Okay. No, Brad? Okay? Sige, mag-focus ng camera. Ayun guys, nakita nyo naman, effective po siya, no? And then meron pa ako isang papakita sa inyo, yung history. Pakita ko sa inyo yung history. Ito. Ayan, kita nyo yan. Di ba? Gumagana yung history niya. Okay. Yan yung mga nagustuhan ko rito. At saka yung pag nag-text ka ng location, yung where, tama din yung binabato niya. So, ayun guys, sana makatulong sa inyo yung video na to. At kung nagustuhan ninyo, like nyo na rin at saka share nyo pa sa iba para makatulong sa kapwa natin rider. So, ayun guys, ride safe lang palagi sa ating lahat. And God bless po. Bye-bye! And I do it all